So, today is the last Sunday of the month of April. Amen. And we will be starting with a new book from the Bible. Sa Old Testament po natin. At ito po ang libro ng Deuteronomy or Deuteronomo sa Tagalog. So, the book of Deuteronomy. Amen. Question. Sino na po ang nagbasa ng buong libro ng Deuteronomy? Pakitaas po yung kamay. Amen. Yan po yung assignment natin. Diba? Dapat basahin nila po yung buong libro ng Deuteronomy because we will not go chapter per chapter for this book. Dahil majority po na nandito ay repetition lang po ng mga napag-aralan natin sa book of Exodus, Leviticus, and Numbers. Amen. Especially yung time na ibinigay na po ni Yahweh kay Moses yung Ten Commandments. Amen. Na uulitin, ipapaliwanag at ituturo sa bagong henerasyon. Amen? Amen. Ang mga new generation na kasama niya dito sa Moab or ang lugar kung saan huling nagstay sa 40 years na wilderness journey ang mga Israelites bago po sila tatawid ng Ilog Jordan at pupunta po saan po sila pupunta? Sa Canaan or sa Promised Land. Okay, so ang libro po ito ay binubuo po ng mga laws, amen, na napag-aralan na po natin. But next Sunday ay ibabrowse po natin ang bawat chapter. Kaya please, I hope that 100% of us will be having a hard copy po ng ating Bible, especially yung ganito pong version because ito po yung ginagamit natin sa ating PowerPoint. Tagalog version po na Magandang Balita Biblia. Ayan. Kasi next Sunday will be the second part of our exhortation about the book of Deuteronomy. At ipapakita ko po sa inyo, ipapakita po ni Lord ang mga laws po na ito, chapter per chapter. Gagawin po natin yun next Sunday. Para at least kayo po mismo ay magkaroon kayo ng feel or ma-feel ninyo na na-browse nyo or nakita nyo po yung mga laws po na ito na uulitin po ni Moses sa new generation po ng mga Israelites. So this is our scripture reading. Let us all stand at basahin po na sabay-sabay po natin basahin ang Deuteronomy chapter 6 verses 5 to 7. Ayan, dito po na-edit yan. Let's start. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Amen. Let us all bow down our heads and pray. O Heavenly Father, samahan mo po kami muli sa panibagong libro ito na aming pag-aaralan ngayong araw, Panginoon. Lord, we seek for the intervention of your Spirit, and we pray that you anoint each and every one of us para po aming maunawaan at makita ka, Panginoon, sa librong ito. Lord, give us wisdom, give us knowledge and understanding para po lubos po namin maunawaan at marami po kaming matutunan sa librong po ito. Itago lang po ako sa iyong likuran at ikaw po ang magpaliwanag at magturo po nito sa aming lahat. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So we can now all be seated. Amen. Praise God. So anong chapter po ang pinote po natin sa ating scripture reading? Chapter 6. Okay, so pakilabas na po ang inyong Bible at tignan niyo po ang Deuteronomy chapter 6. Question, ano po ang title po nito sa
Tagalog. Ano po ang title ng chapter 6 ng Book of Deuteronomy? Ang pangunahing utos. Okay, this is above all of the many laws na ibinigay ni Yahweh sa kanila. Dito po, makikita natin ang pinaka-heart, amen, ang pinaka-puso ng Deuteronomy, chapter 6, amen. In fact, ito po yung pinatawag nilang Shema. Amen. Sabihin nyo nga po, Shema. Ano pong spell nun? Ang spelling po nun ay S-H-E-M-A. Amen? Or Shema. Amen. Ang Shema po, ito po yung love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Amen. Na paulit-ulit din po sinabi ni Jesus sa New Testament. Amen? Amen. Naalala niyo po yun? Naalala niyo po yung story sa New Testament na may mga alagad na nagtanong kay Jesus. Amen? Tinanong si Jesus, ang tanong sa kanya, Jesus, sa dinami-dami po ng mga utos, sa dinami-dami po ng mga laws, sa dinami-dami po ng mga patakaran ito, alin po sa mga law or batas na ito ang pinakamahalaga? Amen. Naalala niyo po yung tanong na yun? At ano po ang sabi ni Jesus? Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. Amen? In other words, itong Shema po na ito ay dinugtungan ni Jesus nung love your neighbor as you love yourself. Amen? Amen. Kasi kung pagbabalikan po natin yung 10 Commandments, amen, yung 10 utos ng Diyos, yung 1, 2, 3, 4 po na utos ay patungkol po saan po yun? Or sino po ang dapat ibigin po natin doon? Ang Diyos. Amen. At kung babasahin naman po natin yung pang-5, pang-6, pang-7, pang-8, pang-9, at pang-10 utos, para kanino po natin yun gagawin? Para sa tao, para sa kapwa, para sa ating mga neighbor. Amen? Dahil kung masusundan at gagawin po natin yung pangunahing utos na love the Lord and love your neighbor, definitely, masusunod mo na rin po lahat ng mga specific na utos na ito. Amen? Amen. Gaya po nung bawal pumatay. Amen? Bawal magnakaw. Thou shalt not commit adultery. Amen? Thou shalt not covet thy neighbor's wife or thy neighbor's household. Amen? If you love your neighbor, definitely hindi po natin sila magagawa pagnakawan, hindi po sila natin magagawang pagtaksilan or even patayin. Amen? Nakita niyo po that in order for us to obey, comply, or follow these laws, dapat ang mananaig ay walang iba kundi ang pag-ibig or ang love. Amen. Kaya nga po ang unang salita sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 ay ibigin. Amen. Lagi pong magsisimula sa pag-ibig ang pagsunod sa mga utos, ang pagsunod sa mga batas na ibinibigay ni Yahweh. Amen? Bakit po? Dahil mas madali pong mag-comply kapag ginagawa po natin ito out of love. Amen? Amen? Praise God. Sino po dito yung may mga mahal sa buhay? Pakitaas po yung mga kamay. Sino po yung may mga special someone dito? Wow! Sana all. Sino po dito yung may mga iniibig, iniirong? Amen. Meron po. Question. Hindi po ba mas madali natin silang pagsilbihan at nagagawa natin silang paglingkuran dahil mahal natin sila? Amen. As compared kapag wala tayong pakialam sa kanila or galit tayo sa kanila, hindi natin masundan yung mga laws, yung mga paglilingkod sa kanila, or kung ano man ang utos kung wala po yung love. Amen? Pero kung nandoon po yung love, madali po natin itong gagawin. Amen? At sometimes, kahit sa trabaho, kung mahal mo yung ginagawa mo, kahit hindi ka bayaran, masaya ka dahil passion mo or iniibig mo yung ginagawa mo. Amen?
So yun po yung pinaka-secret sa pag-obey or pagsunod sa mga utos na ibinigay ni Yahweh sa Book of Deuteronomy. At yun po ulit na tinatawag natin, ano po tawag ko? You love the Lord with all your heart? Shema. S-H-E-M-A. Later, ma-highlight po yan sa mga videos na ating panonoodin. Ayan, so pakilabas na po ang inyong mga notes. At isulat niyo po lahat sa notebook niyo or cellphone niyo ang lahat ng mga matututunan niyo po sa kwentong ito. And of course, hanapin niyo po si Jesus. Where is Jesus in this story? Ayan. So, handa na po ba tayong makinig? Amen. Pero bago po yan, para po ma-connect natin ang Book of Deuteronomy, amen, may panonoorin po tayong video clip that will summarize the Book of Numbers. Amen. Supposedly, nung last Sunday ko ito i-play after the message kasi medyo late na po tayong natapos. Kaya may time pa naman po dahil hahatiin natin ang Deuteronomy sa 2 parts para mas marami po tayong time na i-explore po ang Book of Deuteronomy. Amen. But for now, para makita po natin yung connection ng Numbers na ating pinag-aralan sa loob ng mahigit isang taon. Amen. I believe it's a month and a half. I mean, a year and a month. 13 months po natin pinag-aralan ang Book of Numbers. So, this will summarize the book. Ayan, so, let's listen. The Book of Numbers gets overlooked, partly because it has a really boring name. Which is a shame. In the Hebrew tradition, the book's name is Bamidbar, which means in the wilderness. And it's an epic travelogue about Israel's journey through the desert on their way to the land promised to Abraham. Now, this pilgrimage should only take about 2 weeks on foot. But instead, it takes them about 40 years. That's crazy. It's practically half of someone's lifetime. Yeah, it's a very long camping trip with lots of interesting stories. But let's remember, it's most helpful to back up and start with how this book is designed. Right. So the book is broken up into 5 sections. There are 3 wilderness locations broken up by 2 road trips that link all the pieces together. The first wilderness section is Mount Sinai, right here on the map. And then in the second section, they travel to a region called Paran. A whole bunch of things happen here in the wilderness of Paran. And then this 4th section is Israel's road trip to Moab. The book ends with a large section in the wilderness of Moab, right across the Jordan River from the Promised Land. Now, through all of these sections, the storyline just flows like a gripping dramatic movie. Everything starts great, but then the trip goes horribly wrong, and it all ends with the final redemptive moment, the surprising act of God's grace. So let's jump into the story. It all begins at the wilderness at Mount Sinai, and we've become really familiar with this mountain. Yeah, if you remember, Israel came here after Egypt, and they formed a covenant with God here, got the 10 Commandments here, built the tabernacle here. And they've been at this mountain for 1 full year. And now they take a census to number the people as they prepare to leave. Right, and they're given these instructions for how to organize all those people in the camp. God's presence in the tabernacle, and then the tribe of Levi and the priests around it, and then the rest of the tribes around them. And this pattern is this visual symbol for how God's holiness is at the center of their existence as a people. And they're told that when the cloud of God's presence moves, they're to pack up and travel with it. Yeah, the Ark of the Covenant is carried by the Levites out in front, and then the tribe of Judah, and on and on. And this order is also a symbol for how God's holy presence is their leader and guide through the wilderness. We begin the second section of the book with enthusiasm as they leave Mount Sinai and travel up to Paran. God's with them, everything's organized. This is going to be great. But it's not great. After just 3 days on the road, the people are complaining about their hunger and thirst, and then even Moses' brother and sister start bad-mouthing him in front of all the people. Not a great start. But now we're into the third section, the wilderness of Paran. This is where they send the 12 spies to scout out the Promised Land. 2 of those spies come back and they're really optimistic. But the other 10 freaked out, and they don't trust God, and they go around saying, we're going to get annihilated in there. And so they start a mutiny, and they try to appoint a new leader who's going to take all the people back to Egypt. And so basically, they are refusing to go into the Promised Land, and God honors their choice. He says that this generation is going to wander for 40 years and die in the wilderness, and only their kids will get to enter the Promised Land.
You know, this story here gets brought up many times in the Bible by different authors. Yeah, and it always serves as a reminder that while God remains faithful to his people and his promises, he will honor their choices. He'll let them waste their whole lives if they choose to live in rebellion. Okay, so the trip's been a disaster so far. And it gets worse here in this fourth section as they're traveling to Moab. Even Moses has a moment of rebellion and is disqualified from entering the promised land. Then there's another rebellion among the people that results in this snake attack. And what makes all these rebellions even worse is that every step of the way, God has been providing. He's been offering forgiveness. He's been giving them food and water and this crazy stuff called manna. Yeah, what is that stuff? Yeah, no idea. But in spite of all this, they keep complaining. And they say that they wish they had died in slavery in Egypt. If I was God, I would just give up on these guys. You would think. But that's what makes this story in the final section so surprising. Israel has just arrived in Moab, and the king of Moab is freaked out that this huge group of people is traveling through his land. So he hires this pagan sorcerer named Balaam to pronounce curses on them. This guy means business. Yeah, so Balaam, he says, okay, I'm going to pray to the Hebrew God, and let's see what happens. And 3 different times he attempts to curse them, but each time he finds that he can utter only blessing. Most surprising is the last blessing, where he prophesies that out of Israel will rise a victorious king. And this king is somehow going to be connected to God's promise to Abraham to bless all nations through this family. So here's Israel rebelling down in the camp, totally unaware that up in the hills, God is protecting and even blessing them. The book ends here in Moab. Israel's getting ready to go into the promised land. They count up everyone again, just like at the beginning. They're leaving the old generation behind, including Moses. But before they leave Moses, he gives them his last words of warning and wisdom. And that speech is what the next book, Deuteronomy, is all about. This video was funded by 700. Praise. Praise God. Amen. Ayan, so, naiintindihan niyo po yung video. Mabilis ka po magsalita. So, hinahabol niyo po ba siya? Amen. Amen. Praise God. Pero, na-follow naman po natin yung summary. Amen. Book of Deuteronomy. Amen. Praise God. Ayan. So, ano po ulit yung Torah? Amen. Ito po yung first 5 books of the Bible sa Old Testament. Amen. So, ano po yung unang 5 na libro po sa Old Testament na tinatawag natin Torah? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ito pong pinag-aaralan po natin. And praise God, kasi matatapos na po natin itong Torah. Na sino po ang sumulat ng Torah? Si Moses po ang ginamit ni Lord para po ito ay isulat. Amen? Dahil after this Torah, or these 5 books, ano po ang susunod na libro? The Book of Joshua, saan si Joshua naman po ang bida doon at siya po ang nagsulat po ng libro iyon. Amen. So what is the first book of the Torah? Genesis, ang ibig sabihin po nito ay in the beginning. Amen. Diyan po natin makikita kung saan nagsimula ang mundo. Amen. How the world was created. And how men were also created. Amen. Na tayo po ay nagsimula kanino? Kay Adam and Eve. Amen. At nakilala po natin dyan ang unang tinawag ni God. Amen. Of course, na magiging anak ng maraming nation. Walang iba kundi sino po? Si Abraham. Amen. Then, second book
Sa Torah ay ang tinatawag natin Exodus, na ibig sabihin po ay exit. Kung saan lumabas po sa Egypto or Egypt ang mga Israelites. Amen. What is the third book? Leviticus, na ibig sabihin po ay the law. Amen. Diyan po ma-cover specifically yung mga laws na ibinigay po ni Yahweh. Amen. Na nagsimula sa Exodus chapter 20. Amen. Kung saan ibinigay ni Yahweh ang 10 Commandments. Amen. Sa Exodus 20 po yung nag-start. So, kasama din po ang mga specific laws po na ito na ating pag-aaralan sa Deuteronomy ay yung nasa Exodus 20, Exodus 21, 22, 23, 24, at 25. Nalala niyo po yung Exodus 25? Doon po sinimulan yung paggawa po ng tabernacle. Amen? Tapos, doon na rin in-explain kung ano po yung mga specific na gamit na dapat nasa tabernacle at kung saan dapat ito made of or yung mga materyales kung saan galing ang mga gamit po na iyo. Amen. And, of course, the fourth ating pinag-aralan ay ang Numbers, ng ibig sabihin ay in the wilderness. And the last book na ating pinag-aaralan, ano po ito? Nang ibig sabihin ay praise God, the second law. Amen. Ngayon pa lang po sasabihin ko na hindi ibig sabihin na second law ay may bagong law. Okay? Kasi pag-isipin natin second law, akala natin magkakaroon na naman ng mga bago o pangalawang batas. Amen? Subalit, ang ibig sabihin po ng second law sa Deuteronomy ay repetition. Okay? Repetition or pagsasaulit ng mga batas na nauna nang itinuro sa naunang henerasyon na namatay na. Amen? Kaya second law dahil uulitin or sasabihin ulit. They will repeat and Moses specifically will teach again these laws. Amen? Question. Nakikita niyo ba ngayon kung gaano kahirap kay Moses na paulit-ulit niyang ituturo yung law? Amen? Na-imagine mo, tinuro mo na yan sa mga naunang henerasyon. Amen? Then afterwards, namatay din naman silang lahat. Amen? Hindi sila nakapunta sa Kanaan at din nila ito specifically kaya apply. Lalo na yung mga about sa mga grain offering, yung magtatanim, amen. Tapos, andito na naman po, praise God, ang bagong henerasyon na hindi po nila na-encounter yung nangyari po sa Egypt. Amen? Hindi po nila na-experience yung slavery sa Egypt na naranasan ng mga naunang henerasyon. Amen? Praise God. And majority po sa bagong generation po na ito, hindi rin po nila na-experience yung tinatawag na Red Sea crossing o yung tumawid sila sa dagat na pula. Amen? At nahati po yung dagat at nakita po yung lupa ng dagat at nakatawid po sila doon. In other words, they never experienced the literal or the actual miracles that Yahweh performed during the time of the first generation. Nakikita niyo po yun? So, it's hard for them to believe kasi sila mismo hindi nila yun na witness. Nakita niyo po yun kung gaano din kahirap na ikikwento lang sa'yo, pero hindi mo naman alam kung totoo ba yung pinikwento sa'yo, or baka chinichika ka lang naman niya, or di ba ina-etchos ka lang pala nung nagkikwento, or ina-exaggerate niya, kasi so experience namin noon ay ganito, gano'n, di ba? Ang maiyahan na yung tulad ko na experience dito ay yung experience natin during the pandemic. Amen? Because we all experience yung pandemic due to coronavirus or COVID-19 na lahat po tayo ay totally na-isolate. Amen?
And somehow, after few generation, ay darating dahil mamamatay na tayo, probably mahihirapan silang intindihin na nangyari yon, na totally hindi tayo makalabas, hindi tayo makakain, walang pagkain, sarado lahat ng restaurant, di ba? Amen. Bakit ko po yung sinasabi? Kasi you know what, yung nangyari pong pandemic na global po, nangyari na po yun noon. Amen? 100 years ago. Pero hindi natin totally maintindihan kung ano yung na-experience nila until tayo mismo yung naka-encounter or experience noon. Amen? Kung kaya, you know what, sa Book of Joshua, kasi di ba bagong generation na po yung tatawid sa Jordan River at pupunta sa Canaan. Itong bagong generation na ito will also experience yung parang Red Sea crossing. Amen? Kasi sa kanilang pagtawid sa Ilog Jordan, makakati din po ang tubig doon at lalabas din po yung lupa at makakaglakad po sila sa lupa or in between this Jordan River nang wala pong tubig. Amen? Na hindi po sila nagbabangka o hindi po sila lumangoy. Amen? So they will also experience this parang Red Sea crossing na experience ng mga first generation sa Book of Exodus. Amen? Kaya nga naalala niyo po yung kinanta natin na Our Father, yung ano ba yung bridge part nun? Yung last song na kinanta natin. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. Diba? Ang sinasabi po doon that we have crossed the river, hindi po yung Red Sea ang sinasabi doon sa song. Amen? Ang sinasabi po sa river ay yung Jordan River. Nakikita niyo po na hindi lang isa, kundi pangalawang beses na palang ginawa ni Yahweh yung pag-separate ng dagat o ng tubig. Amen? In other words, ang point ko po dito, kung ginawa na po ni God yung miracle niya sa mga naunang henerasyon, hindi po imposible na yung mga miracle na yun ay gagawin niya po ulit sa atin. Amen? Hindi po kesyo yung mga miracle na experience na ng mga taong patay na ngayon. It's also possible na ipa-experience din po sa atin ni Lord lahat po ng mga miracles, wonders, and blessings po na iyon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. So, again, what is the meaning? Question, what is the meaning of Deuteronomy? Literally, it means the second law. Okay? Again, hindi po ito bagong law. It is not a new law, but a repetition and an explanation of the law given by God at Mount Sinai. Amen. Ulitin ko po hindi po ito bagong law, kundi uulitin lang po at ipapaliwanag po muli yung mga batas or mga law na ibinigay na ng Diyos sa Mount Sinai. Amen. Ang kinaibahan lang, amen, kung babalikan po natin yung kwento ng Exodus chapter 20, amen, nung binigay po yung 10 Commandments sa Mount Sinai, sino po ang nakarinig nung 10 Commandments po na yun? Amen? Sino po nagkasabing si Moses? Maliban kay Moses, sino pa po ang nakarinig nung 10 utos ng Diyos? Amen? Tama si Auntie Esther. Ang lahat po ng Israelita, narinig po nila yun. Amen? The entire generation, the first generation heard the 10 Commandments. Isinulat lang ito ni Moses sa tablet stone kasi sinabi ni God para hindi nila makalimutan. Pero narinig nila yun lahat. Amen? So yung sa Mount Sinai, sa Exodus 20, yung gathering po doon, hindi po si Moses ang nagbabasa ng 10 Commandments. Si Yahweh or si God po mismo at narinig po mismo first-hand information or directly narinig mula sa tinig ng Diyos ng naunang generasyon ng 10 utos po na ito. Amen. Nakita niyo po? Then after that, umakyat po si Moses sa Mount Sinai ng 40 days. Amen? At nakita natin
na doon sa 40 days niya sa Mount Sinai, ibinigay naman ni Yahweh yung mga additional specific laws other than the Ten Commandments. Amen? Kaya sa yung 40 days niya doon, di ba, doon din tinuro yung mga about sa offering, amen, yung mga specific types of offering sa Leviticus, yung paggawa ng tabernacle, amen, yung mga specific laws na yon na makikita natin sa 21, Exodus 21, Exodus 22, Exodus 23, Exodus 24, hindi na po buong Israelite ang nakarinig doon, kundi si Moses na po. Kaya pagbaba po ni Moses, dala-dala niya po yung tablet of stone na nakasulat yung Ten Commandments, and then ipapagawa niya na ipapaturo niya na yung mga additional laws. But question, pagbaba niya po ng Mount Sinai, ano po yung nakita niya? Ano? Ano yung nakita niya? Ano yung sabi mo, ate, happy birthday sa'yo? Ano po yung nakita niya? Na yung mga Israelita ay sumasamba na sa isang golden calf. Amen? Gumawa na sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan. Dahil akala nga nila, patay na si Moses sa Mount Sinai at pinabayaan na sila ni Yahweh. Amen? Alam niyo po, ito po yung sinasabi po dito na it is a repetition of an explanation of the law given by God. Ang nakikita ko po yun dito para maka-relate po tayo. Isipin po natin na ang law na ito ay walang iba kundi ang gospel of salvation by faith through Jesus Christ. Amen? Ito na po yung ipinaliwanag sa atin ng Diyos na dapat din natin ituro sa ibang mga tao. Amen? Kaya kung i-compare ko ito, for example, sa church, para bang si Moses ay pastor, tapos pinreach niya na yung buong book of Bible sa naunang generation, tapos namatay na lahat yun, nailigin na. Tapos may mga bagong generation na naman natuturuan ng mga bagong YP, amen? But of course, hindi rin naman buong buhay na buhay si Moses, kaya kailangan din po na may papalit kanya na magpaliwanag ng mga law na ito para isabuhay at isapuso rin po ito ng mga susunod na henerasyon. Amen? Amen. No? Kailangan mo. Amen. Amen. So, ang Deuteronomy po ay ang last book ng Torah. Amen. So, I hope kapag sinabi kong Torah, hindi na po ito something na bago po sa atin. Amen? Pag sinabing Torah, yan po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, na si Moses mismo ang nagsulat na ibinigay at tinuro, sinabi sa kanya ni Yahweh. Amen? Question. Ngayon, nakikita niyo na ba kung gaano kahalaga or kaimportante si Moses sa mga Hudyo or sa mga Jews? Nakikita niyo na kung sinasabi siya, he's the father of the Torah, the father of the laws na binigay sa kanya ni Yahweh. Amen? Nakikita niyo na kung kaya, nung dumating si Jesus, na may mga sinasabi si Jesus na patakaran na against sa Torah, ang pinaniniwalaan pa rin nila si Moses. Amen? Kasi dapat, kung may magtuturo ng Torah, hindi dapat ito magiging against sa tinuro na ni Moses. Amen? Subalit, itong si Jesus, amen, ang ating Panginoong Jesus, ay may mga iba po siya katuruan na sinasabi sa New Testament. Amen? Kagaya nung ang mahalaga ay hindi ang pumapasok sa iyong bibig, kundi ang lumalabas sa iyong bibig or bunganga. Amen? Kasi nga diba, nagkakaroon sila lagi ng conflict kung marumi ba yung pagkain na yan. Kasi diba sa Torah, marumi ang mga isdang walang kaliskis. Nalala niyo po yun. Ang malinis at isda lang na pwede natin kainin ay ang mga isdang may kaliskis, kagaya ng bangus, susehan ng bangus, tilapia, kabot ang hito, may kaliskis ba yun? Wala. So marumi siya according sa Torah. Kaya meron silang mga tinatawag na ritual, na spiritual, na cleansing
para sa mga nakakain ng maruruming pagkain na ito. Amen. Kaya nagkakagulo-gulo sila kasi ayon nga sa Torah, sinabi na dapat bawal nilang kainin yon. Amen? Kaya kung babasahin niyo po yung Deuteronomy, uulitin na naman sa Deuteronomy yung mga bawal kainin, maruruming kainin. Ipapakita ko po yun sa inyo book sa next Sunday para talagang makita niyo na, ay, okay, ito na yung mga dati namin pinag-aralan. Amen! Nakita niyo ngayon kung gaano kataas ang paniniwala at pagkilala ng mga Israelita, particularly ng mga Diyos kay Moses, na siya ang law, na yung sinabi niya ang dapat tama, na yung sinabi niya ang dapat natin sundin. Amen? Hindi yung mga sinasabi ni Jesus. Amen? But as Christians, we now know na dapat, kung may conflict between the law na ibinigay ni Yahweh kay Moses at between sa mga utos na sinabi ni Jesus, question, kanino ang dapat natin susundin? Amen? Kanino po kapag may conflict sa law sa Old Testament na binigay ni Yahweh kay Moses versus sa New Testament na sinasabi ni Jesus, sino po yung tama? Si Jesus. Amen. Kaya nga po, sabi ko, napakaganda na meron po kayong Bible na red letter version na kung saan naka-color red lahat ng mga verses na si Jesus mismo ang nagsalita o nagsabi. Kasi kung may conflict man sa sinabi ni Jesus at sinabi ng Old Testament, dapat yung sinabi ni Jesus ang mananaig. Amen. Para po ma-resolve ang mga conflict po na ito. Amen. Amen. Praise God. Yan. Ang Deuteronomy ay binubuo po ng 34 chapters. Amen. At magtatapos po tayo sa 34th chapter next month kung saan mamamatay na po sino po si Moses. Ayan. Grabe nung tagal na natin kasama si Moses. I believe 2022 pa yata siya nung nag-start tayo ng Exodus series nung pinanganak siya. Nalaman niyo pa po yun? Yung Exodus 1 nung pinanganak siya. Okay, so Moses died sa Deuteronomy and he wasn't able to enter Canaan or the Promised Land. Sino po lang ang nakapasok sa Canaan? Si Joshua at si Caleb were the only one from the old generation who reached the Promised Land with the new generation of Israelites. Amen? Dahil silang dalawa lang out of the 12 spies ang naniwala sa sinasabi ni Yahweh na kaya nilang talunin ang mga nakatira sa Canaan. Amen. Praise God. Ayan. Okay. This is the Shema. Okay? Amen? The Shema is the heart of the book of Deuteronomy. In fact, the Shema is the heart of all the laws na ibinigay ni Yahweh kay Moses. Even again, ano po yung Shema? Ito po yung the Lord is our God, the Lord is one, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Amen? Sa ibang version, sinabi with all your strength, with all your mind. Amen? Kaya, nakita niyo po kung gaano familiar si Jesus sa Shema. Amen. Nakapagtatanungin siya kung alin ang pinakamahalagang utos, laging ito po yung pinuquote niya, itong Shema, na matatagpuan po sa Deuteronomy chapter 6. Kaya ano po ulit ang title ng chapter 6 ng Deuteronomy? Ang pangunahing utos. Amen. However, makikita natin na ang Shema na ito ay dinagdagan ni Jesus nung tinatawag natin kambal niyang batas, which is yung love your neighbor as you love yourself. Amen? Hindi dapat na love mo lang si Lord, pero hindi mo mahal yung kapwa mo. Amen? Kailangan or twin or kambal ang dalawang utos na ito. Dapat mahal mo ang Diyos at the same time, mahal mo rin po ang kapwa mo. Amen? And for us, para maunawaan natin na dapat talaga natin mahalin yung kapwa natin,
isipin po natin na literally tayo po ay magkakapatid. Bakit? Bakit literal tayo po ay magkakapatid? Dahil lahat tayo ay galing kanino? Kay Adam and Eve. Amen. In other words, iisa po ang nanay natin lahat. Iisa po ang tatay natin lahat. Kung babalik po tayo sa pinaka-start kung saan paano dumami ang mga tao. Amen. Nagkaroon lang ng mga ibang tribes ang kan. Pero kung babalik ka doon sa pinaka-origin ng ating genes o ng ating mga dugo, ay magkakapatid pala tayo. Amen. Kaya dapat mahalin natin ang ating kapwa. Amen, Giselle Kapwa. Dito kasi si Giselle Kapwa. The Kapwa family are here. Hello, welcome back. Sakto-sakto pala yung message. Pagmamahal sa kapwa. At kasama natin ang kapwa family. Amen, praise God. Ayan po Okay. So, I will, sabay-sabay po natin basahin ang Shema or ang Deuteronomy chapter 6 verse 5. Ito po ang ating scripture reading. 1, 2, 3, go. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Amen. Ito po ang scripture reading po natin that summarizes the Shema. Ayan. Para po mas ma-appreciate po natin itong English version na to, babasahin din po natin yung Tagalog. Kasi kanina ang mga term is tarakahan, ganun, hindi ko alam yung pala ay door frame or yung pintuan nyo or yung gate ninyo or yung forehead. Okay, let's now read the Tagalog version. 1, 2, 3, go. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Amen. Praise God. Ayan po. Meron po tayong i-play ulit na video clip. Amen. Ito po ay ang audio Bible po ng chapter 6 po ng Shema. Ayan. So, para po ma-feel natin, nasin tayo po yung bagong generation na kinakausap ni Yahweh, ay papakinggan po natin ito. Amen. So, imagine po natin na tayo po yung kausap ni Moses o ni Yahweh through Moses at itinuturo niyo po sa atin ang katuroang ito. Amen. Deuteronomio, Kabanata 6. Ito nga ang kautusan at mga tuntunin ibinigay niya sa akin na siya ninyong susundin sa lupain inyong sasakupin. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salinlahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, pakinggan ninyo ito at sundin mabuti. Kung magkagayo'y sasagana kayo at darami ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupain ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sa lupain mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso,
buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hampa ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac, at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki magagandang lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Titira kayo sa mga tahanan sa Gana, sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at masagana na sa lahat ng bagay, huwag na huwag ninyo kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto, sa bayan ng pagkaalipin. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Paglingkuran ninyo siya at sa kanyang pangalan kayo manumpa. Huwag kayong maglilingkod sa Diyos-Diyosan ng mga bayang pupuntahan ninyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay mapaliguguring Diyos. Kapag sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, magagalit siya sa inyo at lilipunin niya kayong lahat. Huwag ninyong susubukin si Yahweh na inyong Diyos. Tulad ng ginawa ninyo sa Masa, sundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Gawin ninyo kung ano ang tama at mabuti sa paningin ni Yahweh, at mamumuhay kayong matiwasay. Masasakop ninyo ang lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Mapapalayas ninyo ang inyong mga kaaway tulad ng pangako niya sa inyo. Kapag dumating ang araw na itanong ng inyong mga anak kung bakit kayo binigyan ni Yahweh ng kautusan at mga tuntunin, ganito ang sabihin ninyo: noong araw, pinalipin kami ng Paraon sa Ehipto. Pinalaya kami roon ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nasaksihan namin ang maraming kababalaghang ginawa niya laban sa Paraon at sa mga Ehipsyo. Inilabas niya kami sa Ehipto upang dalhin sa lupaing ipinangako niya sa ating mga ninuno. Ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntuning ito upang magtaglay kami ng takot sa Kanya. Sa ganoon, sasagana tayo at iingatan niyang tulad ng ginagawa niya sa atin ngayon. Kalulugdan tayo ng Diyos nating si Yahweh kung susundin natin ng buong katapatan ang lahat ng ipinag-uutos niya sa atin. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Question. Na-feel niyo po ba na parang kayo yung sasabihan ni Moses? Amen. And again po, ulitin ko lang po na yung sinasabi na po sa atin ngayon ay hindi na po yung preaching about the specific laws na binigay sa Torah. Amen. Hindi na po, ang ituturo na po natin, hindi na po yung kung ano yung mga bawal kainin, or yung mga pwede kainin, or yung mga about sa mga dinutugo, kundi we preach about the kaligtasan or the salvation by grace sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Sa pamamagitan ng pananalig at paniniwala natin sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Kasi po, kung hindi po natin ipagpapatuloy na ipapalaganap or ikikwento ang mga ginawa po ni Jesus, malamang hindi po kikilalanin ng bagong henerasyon kung ano po ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. That's also the reason why kapag may mga nagtatanong kung paano po ba ang mas magandang paraan para maunawaan natin ang Bible, it's always advisable na start po natin itong basahin sa New Testament. Amen? Especially sa 4
gospel, sa first four gospel na ikinikwento ang buhay mismo ng ating Panginoong Jesus at kung ano ang ginawa niya sa ating sakripisyo at pagtubos ng kasalanan natin. Amen? Ano po yung unang apat naman po sa New Testament? Matthew, Mark, Luke, and John. Amen. Kung meron man pong gospel or good news na dapat nating sabihin or ipalaganap, ayun po yung gospel of salvation by grace through faith in Jesus Christ. Amen. Praise God. Ayan. So, this will now be the summary of the book of Deuteronomy. Amen. Kung titignan nyo po yung chapter 1 to 11, ay mapapalo po dyan yung opening speech ni Moses. In fact, napag-aralan na po natin yung chapter 2, chapter 3. Nalala nyo po yung sinalakay po nila yung si King Siphon, tapos si King Og. Yun po yung nasa first 3 chapters po ng Deuteronomy. Kaya nga po sinama na natin siya sa number series natin before para mas malawak po yung coverage po ng story. Amen. Sa 12 to 26 naman po, chapter 12 to 26, dyan, uulitin na naman yung mga specific laws. Amen? Don't worry kasi next Sunday, kaya I really hope na may dala po kayong ganitong Bible dahil iisa-isahin po natin ulit itong mga specific laws. Ino-browse lang naman po natin yung mga title para po makita natin kung ano ba itong mga laws po na ito. Amen? So matatagpuan po yun sa chapter 12 to 26. Okay. Sa chapter 27 to 33, makikita natin dyan ang final speech ni Moses. Parang yan yung kanyang closing speech or closing remarks. Kasi mamamatay na po siya. Okay? At kung nabuksan nyo na po yung chapter 32, 33, ano po ang mga nilalaman doon? Hindi niyo pa talaga nabuksan. Wala po tayong time, isip po ba? Nakita na po ba yung last part ng chapter 33? Yan po yung mga awit ni Moses. Amen? In other words, gumawa din po siya ng parang psalms. Amen? Kaya kung titignan niyo po yung last chapter ng Deuteronomy, kasama sa final speech ni Moses, yung mga awit niya, o yung mga praise and worship song niya para kay Lord. And finally, sa last chapter ng Deuteronomy, ay mamamatay na po si Moses at i-exhort po natin yan. Okay? So again, please, next Sunday, magdala po kayo ng Bible nyo, yung magandang balita Biblia, dahil i-browse po natin ulit ang mga laws na ito para makita nyo na talagang sa part ng Deuteronomy, wala na pong kwentong nangyaring bago. Amen? As compared sa Numbers, na ang dami pa pala na matutunan nating kwento na naganap o nangyari sa kanilang 40 years na journey sa ilang or sa wilderness. Amen? But, kung babalikan niyo ang Deuteronomy, ayan, makikita po ninyo na it will repeat the laws previously mentioned in the book of Exodus, Leviticus, and some laws in the book of Numbers. Amen. Buksan niyo po ang inyong Bible, Deuteronomy chapter 5. Ano po yung nasa chapter 5 po ng Deuteronomy? The Ten Commandments. Amen. Kaya kung may nagtatanong kung nasaan sa Bible ang 10 utos ng Diyos, hindi lang ito matatagpuan sa Exodus 20. Amen? But pag sinabi natin 10 Commandments, yung Exodus 20, doon talaga siya unang sinabi. At si God mismo ang nagsabi nun. Pero kung titignan natin yung Deuteronomy sa chapter 5, uulitin na naman yung 10 utos ni Yahweh. Amen? Ano po yung 10 utos ni Yahweh? Amen? Number 1, sa verse 6, ako si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya mula sa pagkaalipin. The first utos ay huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Kung ano ulit yung first commandment niya?
verse 7, chapter 5. Check nyo po yung Bible nyo. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ano po yung pangalawang utos? Verse 8. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahen na anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Yan po yung second na utos. What's the third utos? The third utos is verse 11 po. Yung huwag mo silang yuyukuran, kasama po yun sa second, yung huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Ang third commandment ay nasa verse 11. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. That's the third commandment. What's the fourth commandment? This is about Sabbath day. Verse 12. Ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga tulad ng ipinag-uutos ni Yahweh na inyong Diyos. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mong dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. At ito ay ang araw ng pamamahinga. So yun po yung Sabbath. Yun po yung first 4 na 10 commandments na about kay Yahweh. Amen. Now, what is the fifth commandment? It is found in verse 16. Igalang mo ang iyong ama at ina tulad ng iniutos ko sa iyo. Sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal at sagana sa lupang ibinigay sa iyo ng Yahweh na iyong Diyos. So, honor your mother and your father. That's the fifth commandment. Diyan po mag-start yung love your neighbor. Okay, number 6. Huwag kang papatay. Thou shalt not kill. Ano po yung number 7? Huwag kang mangangalunya. Ano po yun? Thou shalt not commit adultery. Ano po yung next? Pangilan na po yan. Nawala na po pa sa numbering. Pang-8. Huwag kang magnanakaw. Okay. Pang-9. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. And number 10, huwag mo pagnanasaang maangkin ang asawa ng iyong kapwa. Amen? At huwag mo rin pagnanasaang maangkin ang kanyang sambahayan. Okay, so ang 10th commandment po ay yung thou shalt not covet thy neighbor's wife and thy neighbor's household. So yun po ang pang-10. Amen? Although sa ibang churches, pinag-separate po nila yun kasi inalis po nila yung pangalawang commandment para maging 10 po siya. Amen? Nakita niyo po? Praise God. Yan. So ito po yung mga magiging illustration sa ating chapter per chapter browsing of the book of Deuteronomy. This will all be discussed. Ayan po yung Shema next Sunday. So be back here po. And of course, yung mga separate or collection of laws and social justice na ating i-recall or i-recap next Sunday. And the final speech and death of Moses. Don't worry kasi isa-isayin po natin yan next Sunday. At alam ko po na mahaba po itong message na to. Kaya sabi ko nga po, kailangan talaga siyang i-cut into 2 parts. Okay. So finally, panonoodin na po natin ang last video clip natin which would explain the book of Deuteronomy. At ma-highlight po dito yung tinatawag nating Shema or yung pinaka-heart po ng book of Deuteronomy. So let's watch this video clip. The epic conclusion to the Torah, and spoiler alert, Moses is going to die. Now, in order to understand this book, we need to remember the story so far. So Israel has escaped from slavery in Egypt. Then they spent 1 year at Mount Sinai. This is where they made the covenant with God to obey all of these laws. Then they wander around the desert for 40 years before they make it to the Jordan River, which is right across from the land God promised them. They're ready to go in,
This is where the book of Deuteronomy begins. And what this book is really is a speech. Moses gives these final words. It's like a pep talk to the new generation of Israel that's about to go into the land. And the speech is broken up into 3 large sections. So Moses begins the first part of the speech with a somber tone because he's highlighting Israel's rebellion and resistance, which has been going on for the last 40 years. And that sets up the rest of this opening section, which is Moses' challenge to this new generation to be different from their parents and to respond to God's grace with love and obedience. So he reminds them of the 10 Commandments, like the basics of the covenant, and then he gives them this very famous line. Listen, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Now, in Jewish tradition, this is called the Shema, because the first Hebrew word in this line is Shema Yisrael. And this became a very important prayer in Judaism, said twice a day. And it emphasizes the Israelites' exclusive commitment to their God, the one true God who loved them, who rescued them from slavery. Right, because they're about to go into a land where people are worshiping many other gods. And Moses thinks that loyalty to the Lord their God is the only way to life. Now, notice these key words in the Shema: listen and love. You're going to find these words all over this opening section of the speech. The word listen in Hebrew means more than just let sound waves come into your ears. It includes the idea of responding to what you hear. So for Israel, this means responding to God's grace by obeying the laws of the covenant. And then listen is always followed by love. Yeah, so love is the true motivation for obeying the laws. Israel won't obey without love, and they don't truly love if they don't obey. So there's this tight connection between loving and listening that runs through the entire book. And so Moses tells them that if they do listen and love, they will fulfill their original calling as the family of Abraham, to show all of the nations the wisdom and justice of God, and so become a blessing to them. The second big section in Deuteronomy is a large block of laws and commands. And this is where the book gets its name. Deuteronomy means a second law. And it's because many of these laws we've heard before. In fact, in the first line of the book, we're told that Moses is here explaining, clarifying the laws. So he's repeating and expanding on the laws, making them relevant to this new generation. There's laws about how Israel is to worship God, laws about their leadership structure, laws about social justice, and then some more laws about their worship. Now, after all of the laws, Moses warns Israel of the consequences of their obedience or disobedience, or in his words, the blessing or the curse. If they listen and love, they will experience blessing and abundance in the land, and if they don't, there's going to be famine and plagues, and they'll be forced off their land into exile. And that brings us to the final section of his speech. Yeah, here Moses says, I set before you today life or death, blessing or curse. So choose life. But then things get really interesting, because after 40 years with these people, Moses knows they're not going to obey, and so he predicts their failure and even their future exile from the Promised Land. And he focuses on what he thinks is the true source of the problem, that they have hard and selfish hearts. It's as if Israel is incapable of truly loving God in a way that brings about obedience. But this problem isn't unique to Israel. Yeah, in fact, Moses, when he's using this language about blessing and curse, he's tying Israel's story all the way back to all of humanity's story from Genesis 1 through 3. So Adam and Eve, they were blessed by God just like Israel, and given a choice to trust and obey God like Israel. And then they rebelled and brought a curse on the land, like Moses of Israel is going to do. And so these stories, they're about Israel's hard heart, but they're actually a window into the universal human condition. But Moses doesn't give up hope entirely. That's right. He says that somehow, on the other side of Israel's exile, God promises to transform their hearts so that one day they truly can listen and love. In the final chapters, Joshua is appointed as the new leader of Israel. And then Moses takes the entire law code, The one he just predicted Israel would break. that's right, and he puts it into the Ark of the Covenant. And then Moses hikes up to the top of a mountain so he can see the Promised Land from afar, and then he dies. And that's how the Torah ends. Which is a strange place to end the story. It's right there at the climax. Will they obey the laws and live faithfully in the land, or not? Well, the story does continue right into Joshua, the next book of the Bible. But this is the end of the Torah.
And it's been ended here for a reason. The Torah is written for people who are either outside of the land or who are still waiting for the fulfillment of God's promise to bless the whole world. And so now as each generation reads the Torah, they find themselves called to hope in what Moses hoped for. A new, transformed heart that one day can truly listen and love. Amen. Praise the Lord. Hey guys. Ngayon lang po ba yung explanation ng Deuteronomy through that video clip? Amen. There are few more video clips that we'll be playing and showing you next Sunday. So come back and let's study again this book. But for now, okay, sagutin po natin yung natutunan natin sa kwento. Ayan, pakilabas. Asan na yung mga YP dito? Kasi yata na sila kasi recitation. Asan na yung mga young people natin dito? Kasi ano na lang naiwan? Si Kisha. O, kaya Kisha yan. Kisha, ano ang natutunan mo sa kwento? Pakibigyan nga po ng microphone si Sister Kisha. Ayan. Asan yung mga ibang YP natin? Bakit kayo nasa yata? Ayan. Sinadya ko po talagang pansinin yung message para may time po tayo for open forum. Ayan. Sa Sister Kisha. Ayan. Kahit short lang. Amen. Ano yung pinaka natutunan mo doon sa Book of Deuteronomy? Yan. May katuruan mo siya. Call a friend. Amen? Go. Ano ka? Call naman. Call naman. Saan yung modernization, Mr. May nagtago na sa likuran. Ano po ang natutunan niyo po sa kwento? May natutunan po kayo or wala? Amen. Ano po ang natutunan natin sa kwento? Volunteer na lang po. Kasama na rin yung ating mga other members. Kasi nagsiubusan na yung mga young people natin dito. Ano po? Yung mga may birthday, di ba, April? Ayan, nasaan na po yung extra mic po natin. Ayan, sino po ang microphone pa? Amen. O si ano na lang, si Mac. Ayan. Pakibigyan po ng microphone. Kaso isa na lang yung Mac natin. Mukhang pinatending tayo ng microphone para hindi sila mag-resign. Ayan. Okay, talagin na natin si Brother Mac. Ayan, itaas mo ang team. Bunuan. Bunuan, bukig. Go. Sino pa yung may birthday ng April? Sister Ana. Sister Ana. Si Jomel mag-recite daw sa mga. Okay, Brother Mac, ano yung natutunan natin sa kwento? Dahil na po tayo oras. Hanggang 4:30 po yung service natin. Alas 4 pa lang po. Amen. It's your time naman na po to shine. Napagod ako kung salita dito. Amen? Yes, Brother Mac. Alam, pinapagkita na siya ni Ate Melanie. Amen. And sa next po siguro volunteer na lang para hindi po ma-pressure ang ating mga kapatid. Yeah. So, sino po volunteer? Sino po nag-iisang official lang? Sister Martin talaga. Nag-iisang official lang para sa buwan. Tapos si Sister Pilar. Tapos si Sister Pilar din daw po. Kahit sabihin mo yung Shema, ano na lang yung Shema? Yung pinakapangunahing utos. Amen. Amen? Okay, sige. Okay lang basahin mo, Brother Mac. Okay lang kahit may kodigo po kayo, kahit basahin mo po yung sa cellphone nyo, wala pong problema. Ayan, sige, ano po, Brother Mac?
We're willing to wait up until 7 p.m. Kahit 7 p.m. pa po tayo dito. Ano po? Volunteer po. Sino po volunteer? Sister Giselle. Mag-volunteer ka na siya. Mag-volunteer na rin si Sister Giselle. Pakibigay po yung microphone sa kanya. Ayan. Pastor. Hello po, good afternoon po. Ayun, dahil paulit-ulit po yung kaya po. Ako po si Giselle, kaklase ko po si Pastor since high school and friends since until now. Ano po, yung sa akin naman to add doon po sa sinabi, sa pinag-aralan natin, kung nakikita niyo, paulit-ulit yung sinasabi ni Moses. Paulit-ulit yung natin binasa yung love, yung shema, kasi po talagang matigas ang ulo ng mga Israelites. At nakakalimutan nila, madali po silang makalimot sa ginawa ng Panginoon sa kanila. Di ba kapag kung papasahin nyo, from Genesis hanggang doon sa Deuteronomy, ulit-ulit yung laws. Kasi paulit-ulit din nila nakakalimutan. Paulit-ulit din nila nakakalimutan yung faithfulness ng Panginoon. Tulad din natin, di ba? Minsan pag okay ang pamumuhay natin, kakalimutan natin yung magpasalamat, mag-praise. Tapos kapag may dumarating na problema, doon natin na biglang, kailangan ko ang Panginoon. So, yun yung takeaway ko doon na naalala ko yung katigasan ng ulo ng mga Israelites at tulad din natin, matigas din yung ulo. Tapos may isa pa akong i-add doon sa sinabi ni Pastor Lee in terms of yung conflict sa law ng Torah tsaka sa book ng New Testament. May pagkakaiba po kasi ng konteksto. Nung noon time nila, nung kay Moses, wala pa si Jesus. So, ganun po ka-strict yung kanilang mga law. Pero nung dumating si Jesus at siya naging Savior ng buong mundo, sa ating lahat, nabago lahat kasi tinapos na ng Panginoon, tinapos na ni Jesus ang lahat. So, yung mga nasa law na yun, kinuha na ng Panginoon. So, ang mahalaga, kung ano yung nasa heart natin, ang pagtulong, ang pagsunod kay Jesus. So, yun po yun, yung konteksto, magkaiba, nung New Testament and Old Testament. Pero we have the same God all throughout, mula nung Old Testament to the New Testament. Amen. Palapakan natin si Lord, ang buwan ni Sister Giselle. Ngayon pa kung gusto mag-volunteer. Amen. Wala nang tumitigil sa akin. Wala nang gusto makipag-eye-to-eye contact. Amen. Meron pa po. Si Sister Agnes po, pakibigyan po ng microphone. We scale out lahat ng ni Moses ang Ten Commandments at pagkatapos sa final speech po niya, sinabi po niya sa ating pagsunod ay mayroong pagpapala at sa disobedience natin, there will be a curse. Amen. Praise God. Sa ating pagsunod ay may pagpapala at sa ating pagsuway ay mayroong buong curse. Amen. Sino pa po? Sister Marley. Ayan. Si Mother Kai, nag-volunteer din daw po siya. Ano lang po, ang nakuha ko lang po sa message na sa Ketara dito. Yung kung sa Judaism is central prayer kung nila Shema, for us, parang sinasabi din talaga ni Moses, yung important na obeying sa Panginoon, ipaulit ko na sabi ni Sister Celis, obeying, at magbigay po talaga ng love at obeying sa Panginoon po. So, yun po ang kinakailangan po natin na mahalin ng Panginoon at sundin ang kanyang mga utos po. Amen. Praise God. Si Brother Kai, amen. Pabili na lang po yung microphone sa kanya. Parang tatagawin ko po. Yung natutunan ko lang is yung parang sinabi ni Moses doon na Shema na ituro din yun sa magiging anak nila na italit na noo. Kasi alam din ni Moses na ang buhay niya hindi rin tatagal. So bali, yung nangyari kasi sa first generation is naituro nga yun, pero parang hindi nila na siya pamuhay kaya natulungan sila sa wilderness for almost 40 years. So yun po yung natutunan ko na para hindi makalimutan ng next generation is parang kahit sa pagtulog, kahit sa pagkain, isipin nyo Shema. Amen. Talampakan natin si Lord sa buhay ng Brother Kai. Sino pa po?
Ayan si Sister Lunila po. Natutuwa ko naman po sa kwento. Ay ito po. Sa Old Testament, there are 10. 10 utos. Pero ngayon dahil sa New Testament, naging 2 na lang. Yung po ang dapat. Kasi nga, marami sa mga hindi nila nasunod yung 10 commandments. Kaya ginawa na lang yung 2. Amen. Praise God. Thank you po, Sister Lila. Palapalan si Lord sa buwan ni Sister Lila. At sino pa po? Si Ate Esther would also like to share some of her reflection sa message. Yeah. Magandang hapon po sa lahat ng natutuhan. Natutuhan ko po ay si Moses ay mamamatay na. Kaya pinapaalala niya sa kanyang mga Israelites ang tunay na pag-worship sa Panginoon, ang pagmamahal at ang obedience. Kaya yung sabi niya po na to love the Lord with all your heart, yun ang number 1. At saka sumunod. Kung alam mo naman at hindi ka susunod, wala rin kong kwenta. Pero kasi may blessing daw pagkano susunod. So that is what pinapakalanan din natin ngayon to remind us ang magmamahal ng Panginoon ay forever. Pero tayo, gano'n din sana na magmahal sa Kanya at sa Kanyang mga ulos at naging obedient. Amen. Praise God. Meron pa po. In fact, yung sinabi po ni Auntie Esther is our first lesson that we can learn from the story that as we listen to the Word of God, we also have to respond to it or obey it. Amen? Kasi sometimes, nang nangyayari po, kapag may natutunan po tayo sa ating Panginoon, pumapasok lang po ito sa isang tenga, amen, at lalabas po sa kabilang tenga. So, sabi nga po, para po tayo po ay magkaroon ng blessings, we have to obey, amen, sa salita ng ating Panginoon. Amen. Don't worry kasi next Sunday I will also highlight this lessons. Papakita po natin ito ulit para mas matandaan po natin siya. Second, we should love. Love should be the reason for obeying the law. Amen. Of course, yung love na ito ay hindi lang po yung love natin sa kapwa, kundi mas importantly, yung love natin sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya po tayo nahihirapang mag-obey minsan ay dahil nakakalimutan natin kung gaano po tayo kamahal o iniibig ng ating Panginoong Diyos. Amen. At number 3, yung sinabi po ni Sister Agnes that our obedience to God results to blessings or life, while our disobedience to Him or to God would result to curse or death. Amen. At ito po yung sinabi ni Sister Lunila, yung love the Lord your God and love your neighbor as yourself, na parang naging summary or summarize na po yung 10 commandments in these 2 twin commandments. Amen. And finally, we should have a renewed heart through Jesus Christ. Amen. Kasi nga nakita natin sa story na tumigas na po yung puso ng mga tao, kaya nahihirapan na po silang sumunod or mag-obey sa ipinapagawa sa kanila ng Diyos. That's why in order for us to have a renewed heart, okay, wait, sorry, pinipicturan niyo pa po. Sige po, picturan niyo po muna. Ayan, in order for us to have a renewed heart, let's recall yung sinabi po ni Yahweh sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27. Ano po yung sabi sa Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27? And I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my decrees and be careful to obey my laws. Amen? Tignan po natin yung Tagalog version para mas may impact po itong verse po na to about renewed heart na ibinigay ni God sa atin.
Sabi po ni God, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain yung puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod niyong mabuti ang aking utos. Amen. Praise God. Kaya gusto ko din naman pong i-share sa inyo yung sinabi po ni Jesus Christ mismo in compliance with this verse sa Ezekiel. Ito po ay matatagpuan sa John chapter 14, verse 26. And I was just reminded of this verse kanina kasi nakita ko po ito sa Facebook memories ko na shinare ko po siya 6 years ago. Okay, so ano po ang sabi ni Jesus sa John chapter 14, verse 26. Again, John, the book of John chapter 14, verse 26, sabi po ni Jesus said, "But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." Amen? So, Jesus will give us His Spirit, the Holy Spirit, para paalalahanan tayong muli about these laws. Itong mga ibinigay ni Yahweh sa atin at atin itong masunod. Amen? So, it's the Holy Spirit, the advocate, which would remind us yung mga utos ni God para sa atin. Amen? Amen. And finally, last question. Where is Jesus in the story? Amen. Ito po yung sinabi ni Sister Giselle na Jesus is the fulfillment of the law. Paano po siya naging fulfillment of the law? Because He is the one who did and complied with the law for us. Amen? It is Jesus Himself na po ang sumunod sa mga utos po na ito para po sa atin at hindi na po tayo mahirapan na i-fulfill pa or gampanan pa or gawin pa isa-isa ang mga batas po na ito dahil si Jesus na po ang nag-fulfill or ang gumawa nito para sa atin. Amen? At ang lahat ng maniniwala at sasampalataya kay Jesus ay as if na-fulfill din nila ang mga laws na ito. Amen? Nakita niyo po yun? Kasama po ng faith natin kay Jesus, kasama po ng pananampalataya natin kay Jesus, yung blessing na it is as if also we were able to comply or fulfill these laws. Amen? Yun lamang po. Maraming salamat. And to God be the glory.